share lang natin to. Okay, share ko lang to at live na live tayo. Jogging ng ina nila. Okay, tingnan natin. Oh, wow. Share ko lang to, ha? Ba't ako nag-like doon? May nilike ako na hindi ko naman alam kung sino yun. Share. Okay, sa YouTube, sa phone tayo nagla-live eh. Okay, ito pala. Share. Copy link. Hi! So, I realize, so ako lang mag-isa dito. Now it's 5. For sure, mamaya magdadatingan na sila. So, ako lang mag-isa dito. Akin lang tong gym na to. Okay. Okay, justice delayed. Okay, PRRD. Ayan. Ball jacket. Okay, then let's talk about S, baby. Okay, for Ma'am Raga, you're here. Beautiful. Have a nice morning. Okay, sabi ni Bing's Vlog, si Justin Gutierrez. Okay, tuloy-tuloy tayo. So, pag-uusapan natin ang mainit na issue. Alright? Mainit pa rin ang issue habang nagja-jogging tayo para hindi naman sayang yung oras ko, no? So, ayan, pag minalas ka nga naman, oo. Alright. Pag minalas ka nga naman. Hi, Bicolana in Vegas. Okay, habang nagbe-burn ako ng calorie kasi kumain ako ng cookies na 2 peraso. Alright? At habang ako pa ang mag-isa dito at wala pa akong kaklase. So ito na nga mga kababayan. Ito yung headline ngayon. So abogado ng mga biktima daw sa war on drugs. Humihiling ng dagdag na panahon sa ICC para tumugon sa issue ng disqualification at kay Chief Prosecutor Khan. Okay, basahin natin. Hiniling ng abogado ng mga biktima sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na bigyan sila ng mas mahabang panahon upang tumugon sa hiling ng kampo ni Pangulong Duterte na i-disqualify yung si Prosecutor Khan nga. Ito yung kinasuhan sa Israel na kung saan ay ayon doon sa case ay nakipag-sabwatan or sangkot siya sa obstruction of justice. In layman's term, nakipag-alyansa siya dun sa mga Hamas sa tumataginting na sa ngalan ng 300, kung tama yung recollection ko, 220 million pesos. Million, okay? Yung case na yon, mga kababayan. Sabi ni Marie Fajardo, may pinatay daw na Japanese sa Pinas. Bakit parang walang balita dyan sa Pinas? Balita ngayon sa Japan. Eh di syempre, mga kababayan, news blackout yan. Tuloy mo natin yung ICC. So sa 4 na pahinang dokumentong inilabas ng International Criminal Court noong August 15, sinabi ni Paulina Masida ng Office of the Public Counsel for Victims na hindi agad nila nakuha ang mga dokumentong ginamit ng depensa bilang batayan ng reklamo. Anya, binigyan lang sila ng access sa mga ito noong August 11, 5 araw matapos ihain ng depensa ang petisyon noong August 6. Dahil dito, humiling siya na magsimula ang pagbibilang ng deadline mula sa petsa ng pagkatanggap. Samantala, kinilala naman ang abogado ni Duterte na si Kaufman ang pagiging bukas ni Khan sa pagsisiwalat ng anumang posibleng conflict of interest. Ngunit inigiliit pa rin ang kampo ni Duterte na dapat siyang ma-disqualify dahil sa dating papel niya bilang abogado ng isa sa mga biktima. Kasalukuyan naka-leave si Khan dahil sa hiwalay na aligasyon ng sexual misconduct. Ngayon, matatandaan na dati ring humiling ng depensa na i-disqualify ang 2 hukom ng ICC ng pre-trial chamber. Ngunit tatanggihan ito ng korte bago ang nakatakdang confirmation of charges hearing sa September 23, kaugnay ng kasong
crimes against humanity na isinampalaban kay dating Pangulong Duterte. Okay, now what? So, hingi na naman ang prosecution ng extension kung paano, para i-delay na naman itong pagtanggal o pagsibak kay Khan. Pero sabi ko nga sa mga nakaraang vlog natin, kapag ito si prosecutor, itong si Khan na ito, mga kababayan, kapag natanggal yan, si prosecutor Karim Khan, maapektuhan yung Pangulong Duterte. So, ang Pangulong Duterte magtatagal at magtatagal sa kulungan. So, ito yung malungkot sa inyo. Ito ang pinakamalungkot na habang dinidelay din ang depensa ni Kaufman. Ba't ang ganda ko dyan? Ba't ang ganda ko dyan sa alindog na yan? Kasi ganda ng lighting effect. Okay? Dinidelay, mga kababayan, itong kaso ni Pangulong Duterte. So, ang nakakalungkot, mga kababayan, umahaba na nga ang balbas ni Pangulong Duterte, pumapayat, diba? Tapos kayo, nililin lang ni Amy Marcos. Okay? Na mapapalaya. Sabi ko nga, siya ang bringer of hope and change para kay Pangulong Duterte. Well, sabi ko nga, again, if you really love PRRD, kung sino man sana yung mga nakinabang sa kanya, yung mga inappoint niya, na nabigyan ng maayos na pamumuhay ang kanilang mga pamilya, dapat yung mga kumita, again, mga kumita sa pangsusulisit gamit ang pangalan ni PRRD, ganda ng hair ni Madam. Okay? Pangsusulisit, pagbibenta ng kung ano-ano, dapat din ang mamuno, mga kababayan, para i-pressure itong bangag na presidente. Okay, it's okay, maglakas ako ng boses kasi ako lang. So sabi ni Mercy Sanding, delaying tactics talaga. Yeah, kawawa talaga ang PRRD. Kaya kung maniniwala kayo, dyan sa, dito na lang ako. Okay? So kung maniniwala kayo dyan sa ginagawa ni Mangga, dahil siya yung topic natin, Mamiya Pochi, kung magpapabudol muli kayo dyan, nasa inyo na yan. Basta kami, na nagmamahal, na gusto namin mapalaya kay Pangulong Duterte, napapalaya si Pangulong Duterte, ay talagang tawag dito, talagang it's up to you. Kasi itong vlog na to hindi masyado to seryoso, pero you can ask questions or we can inject jokes. Sabi ni Eva, kung once a day ka na lang kumakain, wala ka na ibang meal in between dun sa 24 hours mo. Wala. Water lang ako ng water palangga. I'm trying my best kasi siyempre mag-birthday ako, hello, September 21, pero it's not easy. Nung una, 16 hours ako tinry ko, tapos naging 18, hanggang sa once a day na lang talaga ako kumakain. Alright? Pero effective talaga, naglulose talaga ako ng weight. Sa una, hindi to lahat hindi lahat pwede to sa inyo kasi ako, so far, I'm healthy kasi okay, nakayanan ko siya. Okay, now, ano pa ang mga balita, mga palangginging? Halong kapirmi, ma'am, sabi ni Rosinia Tegle. Virgo ka ba palangga? Sabi ni Eden, yes, I'm Virgo. So now, ito, panibagong issue. Ano naman mga bagong issue? My God. 6.7 trillion budget for 2026 fails to address root causes of poverty, inequality, sabi ng ACT party list. Wala to. Walang kwenta to. Ever since yung budget ay hindi talaga yan, ang budget ay hindi talaga yan para sa Pilipino, kundi para yan sa mga magnanakaw na politiko. Sabi ni Pia, once a day is okay, just a fluid para hindi ma-dehydrate. Yeah, more fluids, more water lang ako. Kasi nga, alam mo, sabi nga nila, what you eat is what you are. Less eat, long life. So I'm trying my best. May mga cheat days din ako.
may mga cheat days din ako, pero I'm trying my best na once a day lang ako kumain. Pero pag kumain ka lang once a day, dapat kumain ka ng gulay, prutas, balanced diet. Huwag lang yung kanin at saka ulam. You have to have fruits, lahat. So next, kasi nga, dapat cooking ng ina nila show to. Kaso lang sabi ko, luluto na naman ako, kumain ako kanina ng alas 6 ng hapon, so it's not good. So sabi ko, mag-walking na lang tayo. Okay, here's another thing. Okay. Sa Vice President Sara, deadma, okay, nasa Kuwait, deadma sa pala-absent issue. That's good. Dapat naman talaga deadmahin to mga ito. Watching from Australia, sabi ni Janice Saunders, same here ma'am, very disciplined para makip ang figure. Janice, pero malayo-layo pa ako doon. I need to lose at least 20 pounds. Nag-lose na ako ng, yun nga, last year yung pinakamataba ako. So, nag-lose na ako ng bonggang-bongga. Lemon water po, mabilis makaburn ng fats. Sabi nito, yes, that's really good. Pero disiplina talaga palangga. Okay, ito si Inday. So, ayon sa OVP, as part of the Vice President's mandate to represent and advocate the welfare of all Filipinos, including those overseas, it is essential that she remains actively engaged with the Filipino migrant communities wherever they may be. So, alam naman natin na si Inday ay umiikot talaga, ng bonggang-bongga. Ayan na. Sa gym tayo palangga. Yeah. Okay, yeah. Yan yung gym natin. Okay. So, umiikot ng bonggang-bongga para makasama niya ang mga OFW, marinig niya yung kanilang mga hinaing. Alice M., thank you so much. Wow, si Janice Saunders from 65 kilograms down to 57. That's true. Sabi Ma'am Beverly Redona, what is your opinion about Soto's proposal to decrease the age for president? Nasisimulan. Alam mo ng purpose niyan. Para ipasok nila si Sandro. Para sa 2020, ilang taon na ba si Sandro? Kasi ilang taon na ba yan? Para maipasok nila yan si Sandro Marcos. Si Lisa Tanas ang may ano niyan. Isa yan sa mga in-expose ko. Okay? Yan ang totoo niyan. Dapat itaas nga. Dapat ang edad ng presidente, dapat yung may alam. At least abogado, pero may puso, may pagmamahal sa Pilipino. Okay? Hindi yung bata, walang alam. Katulad ni Sandro, pulbura ang laman ng utak niyan. Yan ang gusto ni Lisa Tanas, na maging presidente yung kanyang anak. Okay? So, sabi ni Lucky, what were you before you migrated to the US? That's a good question. I will answer that. Well, isa akong bonggang-bongga sa Pilipinas. Isa akong ang aking profesyon, ang nag-enjoy ako ay nasa sales ako, naging medrep ako, sales rep, lahat ng klase ng sales pinasok ko, pero lahat naman yon is kumikita ka ng pera ng bonggang-bongga. At the same time, naging ano din ako, ang tawag dyan, car sales rep. Dyan, sa ano? Alam mo yung sa malapit sa St. Luke's? Anong car dealership dyan? I work there. Ano pangalan ng car dealership, yung malaki? So, nagtrabaho ako dyan. Grabe mag-alaga. Ang dami. Ano yun? Ano to? Oh, wow. Nako. May nag-send sa akin. Ang dami pala. Tignan ninyo, oh. Kailan to? Si Mangga. Ang dami na daw niya mga inalaga ang vloggers. Okay? Tignan natin. Kailan to? Mga dilawan at ano to, mga vloggers na to. Pangbahay ang punan. 2023. So, may nag-send sa akin. Tignan natin. Ito daw yung mga alaga ni Aimee. Sino to mga to? No wonder. Ngayon ko lang to nakita. People's Initiative. O, kita nyo Ito, papakita ko. So, may nag-send sa atin. Kasi pinag-uusapan natin si Aimee.
ito daw ang mga alaga ni Amy Marcos na vlogger. So, mga kababayan, teka, let's stop this. I-pause muna natin. Wala pa naman tao, okay? Here. So, ito si Amy. Okay? Yan daw ang kanyang mga, sino ito mga to? Alagang, oh my God, 2023 pa ba ito? Yan, mga alaga niya. Tignan natin, sino to? Yan daw yung mga inaalagaan ni Aiming, mga vloggers. So, magkano kaya per ulo ng mga to? Ayan, may nagsend sa atin, biglang pumasok. Yung mga dugyot na vloggers. Oh, meron yata dito, oh. Oh. Yan daw ang alaga ni Amy. Oh. Mga alaga daw ni, sino to? Okay. Dali lang. Alright. So, mga kababayan, ayan. Ano ba yan? Ba't may pumapasok na mga message? Okay. Wait a minute. Wait a minute. Sadali lang. Dali lang. Dali lang, mga hitad. Okay, tignan natin. Okay. Nakita nyo? Alright. Okay, nakita nyo? Yan daw ang alaga ni Amy. So, they're not for Dutertes. They are for Amy. Right? Diba? Dali lang. Okay. So, hello Mother D, isa rin po ang mga bangag. Okay. Saan ba tayo? Okay. Ang dami niyang alaga. So, no wonder, tulong-tulong sila sa pag-atake kay Palangga. Imagine mo silang lahat versus me. Oh my God, I can't believe it. Oh, ha? Silang lahat, kaya pala, no? Silang lahat. Ayan daw ang mga alaga ni Aiming mga vloggers. Tagmamagkano kaya to? Ano ba to? Ayan. Tagmamagkano kaya to? Ito mga to. Tagmamagkano? Aiming, tagmamagkano yung mga yan? Okay. Sino to? Oh, ito daw, ang mga alaga ni Aiming. Oh. Kilala niyo ba yung mga yan? Kilala nyo yan? Oh. Tignan nga natin kasi hindi ka ito kilala mga to. Ah. Tignan natin. Sino to mga to? Dami yan, no? Magkano kaya ulo ng mga to? Anyway, mga kababayan, alright, syempre mahal. Doon naman galing sa pera ng bayan. Okay. Team Alpot, sabi ni Aris. Sabi ni Eden, now I know. Alright. Sabi ni Zorro, ayan, si Bangkay nandyan. Okay. Tignan natin. Ayun, nandoon si Libag, gusgusin. Noon ngayon, tiba-tiba na ang libagin, sabi ni Don Rafael Borromeo. Alright, so si Inday Sara ay deadma lang dito sa mga bato nila sa kanyang pagta-travel. Okay? Si Inday Sara pupunta ng Japan, di ba? I think sa September. Yeah, Lavia Foss. So, no wonder talaga. So, ibig sabihin, nakikita na pala sila ni Amy before. So, paano kaya ang bigayan nila, no? Yeah, it's all about Amy. Sabi ni Tess Pomelo. Okay, ano daw? Ah, okay. So, 2022 daw, tinitira na pala ako ng grupo ng Alpotera. Kasi dinidepensa nila si Bangag. So, no wonder, itong ting Alpotera talaga, mga double agent talaga. They're not for Pangulong Duterte. Ginagamit lang nila si Pangulong Duterte para gamitin kayo. So, magising na kayo. Bakit nagagalit kung kami ay parehong Duterte supporters? Okay?
Okay? Kung pareho kaming Duterte supporters, bakit sila galit na tinitira ko si Bangag at si Mangga? Diyan ninyo ngayon, mga kababayan, teka lang ha. Tingnan natin to. Diyan nyo ngayon makikita. I hope pwede ko mag-post dito, no? I-share natin ulit. Kasi may nag-send sa atin. Oh, sino to mga to? Oh, wow. So, mag-isip kayo, if you are for PRRD, bakit kayo magagalit sa akin? Ang pinaglalaban ko, Pangulong Duterte. Pati si Spokes, binababoy nila. Si Spokes Harry Roque, nandoon, nandyan. Kaya nga nag-apply ng asylum yun. Pinapunta siya ni Inday Sara dun sa Dahig. Tapos inaaway ninyo. Inaaway nila. So they're very me. So magising kayo mga Duterte supporters. Kaya sila galit kay Hanilet pati, sabi nga ni Amira. So kung para kayo kay Tatay Digong, kay PRRD, so magising na kayo. Dahil si Amy nakipag-meet up pala sa mga vloggers na to, hindi ko nga to alam mga kababayan. Yan ang mga alaga niya, ang dami niya, no? Yan yung mga attack dogs niya. Ang dami. Oh, may kakilala ba kayo dito? Kung sino to mga to? Oh, yan ang mga attack dogs. Yan pala yung mga binayaran. Oh, Daryl, alam mo yan, di ba? Oh. Oh, sino yung mga yan? Post na natin to. Oh. 2023 pa lang pala, sabi nang nag-send sa atin ito, tinitira na ako ng mga grupong ito. Hindi ko naman sila kilala. Dahil tinitira ko si Bangag. So ano ngayon yan? Ang dami ng trolls, ang dami niya binabayaran. Then, inaatake nila si Marlica. Eh ako wala naman akong pambayad sa inyo. Alindog-alindog lang. Mamaya, post natin to. Post natin to. Okay? So, if you're for PRRD, kayong mga Bisaya, mga Ilonggo, mga Bisaya, mga taga Mindanaoan, kung kayo ay mahal nyo si PRRD, yes, Nana Titay TV. So, ipopost ko to mamaya. Okay, mamaya na kasi hindi ako, kailangan makapag-isip ako ng caption natin. Kung mahal nyo si PRRD na pinadukot ni Bangag at ni Satanas, bakit kayo magagalit kung inaatake ko si Mangga? Kahit magkaibigan sila ni Anday, bakit kayo nagagalit sa akin? Kung konti lang naman kayo, na nilalabas ko ang lahat ng walang hiyaan ni Daryl Yap at ni Mangga. Ano kayo, para kay Pangulong Duterte o para kay Amy? Sige nga, papiliin ko kayo. Panino ba kayo? Para kay Amy o para kay Pangulong Duterte? Oh, sabi ni Princess Hyacinth, kami, tibuok pamilya ko, wala jud binagboto kay Mangga. Kaya nung nakaraang eleksyon, ginagamit nila yung pagtaas ng kamay ni Inday Sara kay Mangga na kailangan sundin natin si Inday. Hindi po pwede blind supporter kayo. Kahit na si Pangulong Duterte, ayaw niya kay Inday. Kahit si Basti, ayaw niya kay Inday. Kasi nung pumunta si Basti, nung May 31, nung birthday ni Inday, ito yung na-witness mismo ni Harry Roque, nagsalubong sila. Ang sinabi ni Asper Harry Roque, ang sinabi ni Basti kay Amy, hindi pa rin kita binoto. Diba? So para kayo kanino? Para kayo kay Tatay Digong, kay Pangulong Duterte, o kay Amy? Kung para kayo kay PRRD, dapat iisang bangka tayo. Hindi kayo nagpapaniwala kay Mangga. Panoorin yung vlog ko kanina. Ginagamit lang si Inday Sara. Yan ang katotohanan. Tinitake advantage niya. Siguro ngayon alam na kasi yung mga pin-expose natin kanina, hindi naman alam ni Inday Sara yun. Para kayo kay PRD, gusto niyo mapalaya si PRRD, kailangan tumayo kayo. Sabi nga ni Spokes Harry Roque, you have to stand for what is right and what is wrong. Is it right to support Amy Marcos after yung nakita yung text na in-expose ko? Yesterday ko pa yung pinost. Na alam niya na itong si kapatid niyang Bangag ang nasa likod ng Jutang Genemis na initiative, at si Bangag, alam ni Amy, tapos yung dumidikit kay Inday Sara. So it's, kung gusto niyo pa magpabudol, galit na galit kayo kay Marcos Jr. Dahil may binudol tayo. Tapos ngayon, binibilog na naman kayo through that mga trolls ni Amy, mga drama niya na kailangan paniwalaan natin siya kasi ibang Marcos siya. Di ba yun yung ano niya? Iba siyang Marcos.
Iba siyang ano ba yung statement niya? Can you remind me? Iba daw siyang Marcos kaysa kay Bangag. Pero ang totoo, mga kababayan, magkasabwat silang magkapatid. Galawang Marcos yan. Inaahas na naman kayong mga Duterte supporters. Sinabi ni Sara mismo sa inyo ng eleksyon, although tinasa yung kamay, pero at the end of the day, you will be the one to decide. Yan. Para kayo kay Digong, huwag kayo maniwala kay Aiming Babalu. Hindi lang yan. Okay? Huwag kayong magpaniwala sa kanya at sa mga nagpo-promote sa kanya dahil kumikita sila ng pera. Hindi natin alam. Miniting pala itong mga vloggers na ito. Magkano binibigay niya every month sa mga yan? Yan. Witches and warlocks sa mga Marcos, sabi ni D.W. Lingayen. Okay? So, tama. Tagapagligtas ni Aimee si BBM, hindi siya para sa interes ng taong bayan, sabi ni Liz Vergara. Para kay Pangulong Duterte, sisigaw-sigaw pa kayo, kawawa si PRRD. Tapos nagpapabilog kayo kay Aimee Marcos. Ulit-ulitin ko yung mga messages na yan. Si Daryl, hawak niya yung mga vloggers na yan. Dahil yung pumunta sila somewhere, dahil yung picture na yan, sila yan. Ang daming nasa payroll ni Mangas, sabi ni Mia Pochi. So if you're PRRD, why are you defending Aimee Marcos? Bakit ka nagpapaniwala sa mga taong nagdidepensa kay Aimee Marcos? Takay na, magpapabudol ka pa muli. Okay, next. Oh, like dito, ang dami kasi balita actually. Ito yung balita. Kamara, di makikialam sa investigasyon ng flood control project o may madawit na Solon. O, sabi dito, ayon kay Bicol Saro Party List, Terry Redon, Chair ng House Committee on Public Accounts, otomatikong tatalikod ang kanyang panel kung may mambabatas na papalagad sa gitna ng pagsisiyasat. We will immediately recuse and yield it to an independent third-party probe if it will be formed or to an executive-led probe to make sure that there will be no conflict of interest. Mga kababayan, may interview siya kay itong si Redon na to. Teka, pagganahin natin para kahit papaano percent lang, para kahit papaano gumagalaw-galaw ako. So, mabagal lang. Okay? Gawin na natin ng speed natin. Okay, yan. So, mga palangga, may interview itong House of Representative member na ito. Tinanong siya ni Karen Davila na, kung ipapatawag ba itong si Elizalde ko na may-ari ng Southwest construction. Ilang beses na nadawit ang pangalan ni Elizalde ko na nagkaso sa akin dito sa Amerika. Kinasuhan ako dahil sinisira ko daw yung pangalan nila ng pamilya. Hindi daw sila magnanakaw. Hindi daw sila sangkot sa corruption. Yeah, Ensimada. Ang Ensimada, by the way, sabi niya, Ensimada at mga double agent, iisa lang sila. Our mission is, ang goal nila is isa, to protect the Marcoses. Okay? So, balik tayo dito sa flood control na ito. Doon sa interview nung Redon na yan, Saro Party List taga Bicol, parang ayaw niyang ipatawag itong si Saldi ko kasi nag-divest na daw ito. Alam ni Tambaluslos kasi magkakasabwat sila. Alam ni Bangag, alam din ni Aimee na si Tambaluslos, si Saldi ko, yung mga hinayupak na yan, magkakasabwat doon sa People's Initiative. And now ito sa flood control. Ano gagawin dyan ni Aimee? Wala na kayong pag-asa. Diba? Walang-wala na kayong pag-asa kung hindi kayo tatayo at hindi kayo maninindigan. Ginagago kayo. Sabi ni Marion Huweta, I'm proud of you, Mama Harlika. You're one of a kind, very rare. You're one example being a patriotic, even you are an American citizen. Thank you, Palangga. Hindi na ako pwedeng umatras. Total, papatayin naman nila ako pag nakatsyempo sila. Ay, lalaban na tayo ng sabayan. Kaya nga nag-AAR, bang-bang-bang na tayo dito. Nagpa-practice na tayo dito. Pinapractice ko na yung bago kong baril. Yeah, Sunwest. Did I say Southwest? Yes. Thank you for correcting me. Sa Lytel Alora, Sunwest. Yeah. Southwest Airlines yata. Sounds like, ha?
Okay? Big time contractor sa Legazpi. Okay. So, if you are for PRRD, bakit kayo magagalit sa akin kung i-expose ko si Amy Marcos sa kadyutahan niya sa panggagago? Eh di, Marcos, maghiwalay tayo. Huwag niyo gamitin ng Duterte. Mag-Marcos na lang kayo. At least, malinaw tayo. Green and red. Diba? Tingnan yung issue dito, paulit-ulit na lang. Okay, may bago na naman tong ano. O, sino to mga to? O, si Daryl, ha? Ngayon, ito pala yung mga double agent. Okay, stop ko nga. O, meron na naman. Okay, aba, hindi ko to alam ngayon kung ito nakita itong mga picture na ito. Ah, ito pa yung dati. Ah, dali ah. Oh, what is this picture? Aba, binigyan sila. Anong konteksto nitong picture na to? Tandali ah. Okay. So, who is this? Hindi ko to kilala to mga taong ito eh. Kilala niyo ba to mga to? With Daryl Yap? Ito daw to mga troll. Oh. Hindi ko to kilala to mga to. Kilala niyo ba yan? Oh. I don't know. Kilala niyo yung mga yan? Tignan natin. Oh. Ito magkakakampi. Ayan oh. Si Zoraida. Ayan si Zoraida yan. Double agent yan. Mga double agent. Huwag kang umasa sa Pilipino. Puro lang reklamo ang alam, kahit subuan, di kikilos lahat. Iasa lang at sa gagawa. Ayun na nga. Pero syempre, palangga, I cannot read your name. Pero hindi tayo magpapatinag. Palangga, ano itong picture na ito? Okay, what is this? I cannot... People's Initiative. O, tignan mo. People's Initiative. O, sino to mga to? Ito yung mga pinakain sila. Ito pala itong mga taong ito. Well, I don't know them. For the PI na naman pala. So, for PI naman pala itong grupo ni Amy. Okay? Kasi ito daw itong mga tao niya. Yan medyo malabo lang. Yan ang mga tao ni Amy na nag-support sa People's Initiative. So, sabi ko nga sa inyo, mga palangga, mag-isip-isip kayo. Hindi itataya ni Maharlika ang buhay niya. Okay? Nakalabanin ang pinakamabangis, ang mga kidnapper, ang mga tiwali, ang mga magnanakaw, katulad ni Tambalusos, katulad ni Lisa Tanas ni Bangag, at ang AFP-PNP na mga namumunong mga tiwali na gusto ko lang magpakyut dito at itataya ko yung buhay ko. At ngayon ay gusto kong gurgurin. May pa-assassins pa, may mga kaso. So kung sa tingin ninyo na hindi kayo para kay PRRD, para kayo kay Amy, wala tayong problema. If you're for PRRD, you're not for Amy. Kasi ginagago kayo. Ginagamit ang mga Duterte supporters. Magpapabudol muli kayo, hindi kayo makakaahon sa kahirapan, sa baha. Kahit naman na middle class kayo, maayos sa buhay ninyo, paglabas yun ng bahay, andyan pa rin yung baha. Dahil yung flood control, ang Marcos Jr., ang kasabwat nila, sila pa rin ang nagnanakaw niyan. Kasabwat yan. Ayan sila, virus, mga NPA, rebelde, sila yan. Yung mga napapanood natin sa Senate, sa Congress, maliban sa totoong nakikipaglaban, katulad ni Kong Marcoleta, katulad ng iba nating mga magigiting dyan na, na matitinong nandiyan sa politika, kahit pa paano. Diba? So ito'y kampi-kampi na. Kaya nga tayo tinawag na third world country, hindi kayo makakatakas sa kahirapan. Right? Hindi kayo makakatakas sa hirapan. Sometimes, tinatanong ko yung sarili ko, is it worth fighting for, yung bayan kong mahal? Kasi, yung iba sa inyo, gutom, karamihan gutom, o nga naman, bakit uunahin nyo yung pagrarally o pagpaninindigan, wala kayong mailatag sa pagkainan. Naintindihan ko yan.
Pero alam nyo, kung hindi kayo maninindigan, yung cycle ng buhay ninyo, cycle ng mga pamilya ninyo, paulit-ulit lang. Ang mga karatig bansa natin, nagsilago na. Ang Thailand na umusan na tayo, magagaling pa tayo sa kanila. Di ba? Ang Singapore, mas maganda ang buhay natin sa kanila dati. Nasaan tayo? Mas lalong lumubog. Mas lalong lumubog kasi nga ginagamit kayo ng politiko, mabigyan lang kayo tuwing eleksyon, bigyan lang kayo ng bigas, okay na. So is it really worth it yung ginagawa ko? I think so. Kasi wala namang gagawa nito eh. Kaya gusto nila ako ipagurgur. Kaya kasi PRRD na nag-expose, na maraming in-expose, nandun pinakulong nila. Andun ang mahal na Pangulo, pinakulong. Sabi ni Liz Vergara, sabi nga ni Dean Chase, nakakapagod ipaglaban ng mga Pilipino. That's true. Napapagod din ako. Kasi imagine nyo, kinasuhan ako ng 7 fabricated crime. Did I ask help from you? Even a single cent? Kawawa naman ako mo. Tulungan nyo naman ako sa kaso ko. Did I ask you? Hindi. Ang hiniling ko lang, lumaban kayo para sa inyong future. Para sa kinabukasan ninyo. Kinasuhan ako dito 4 na kaso. Nangikil ba ako sa inyo? Maawa kayo sa akin, kinasuhan ako, pambayad ko sa abogado. Yung Team Alpotera, binigyan pa ng 150,000 pero hindi sila file ng case kasi. Bakit? Alam nyo na. They are not for Duterte and for you. Ginagamit lang nila ang pangalang Duterte because they are making money. Mga palangga. Okay. What else? Sabi ni 121, Davao City Solid Duterte, we hate Marcos clan. Okay, maglalakad na ulit tayo. Sabi ko, maglalakad ako. Hindi man ako naglakad. Nagchika na naman ako dito. Okay, sayang naman tong ano ko. Alright? So, yun mga kababayan. So, ang ginagamit kayo. Kaya ginigising ko, di ba dati nagalit kayo sa akin? Nag-unfollow kayo, di ba? Maharlika, unfollow ko na ikaw. Kasi traidor ka dahil magkasama tayo sa Marcos. Sinisira mo si Bangag. Anong sabi niya sa akin? Ma'am, sorry, totoo nga na binudol tayo ni Bangag. Now ngayon, pabubudol na naman kayo? It's your life. It's not my life. Ako, kanina habang nagdadrive ako, sabi ko sa mga palangga ko, sabi ko, ang galing ng Amerika, pagdating sa road, yung mga daan ng buong US, talagang pinlano, ng bonggang-bongga. Sabi ng palangga, oo, talagang grabe. Sabi ko, buti na lang, napunta tayo sa Amerika, na-experience natin yung magandang road system nila. Sabi ko, ang Pilipinas, napag-usapan naman at Pilipinas, flood control, hindi na tayo umahon. Palubog ng palubog. Every year, lumulubog ang Pilipinas. Walang pagbabago. Nang nag-aaral ako sa University Belt, ang baha hanggang dito. Ang mga estudyante, sino ang batch dyan? Batch 94. Batch 90s. Diba? Sino yung mga taga Maynila? Sino nag-aaral sa University Belt? Sa Espanya. Mga taga-UST, FEU, UE, San Sebastian, U-Belt. Diba? Pag umuulan, nakikipaghabulan tayo sa jeep. Baka ngayon, we're like Pakistan soon daw. Oh, akala ko. Okay. Akala ko may tao. Akala ko may tao sa likod ko, nasa harap ko pala may salamin. Anyway, natakot ako doon So anyway, mga kababayan, hanggang ngayon, binabaha pa rin kayo sa University Belt. Hindi na tayo nagbago. So anyway, again, it's up to you, mga darling. It's your life. It's not my life anymore. My life is already here.
Na-enjoy ko yan. Kaya nga na inggit sa akin yung mga team mangga. Lahat na lang na ginagawa na let's say, pag travel ko, kinainggitan nila kasi hindi nila kaya yun. Dahil dyan sa Pilipinas, jutang dyan na bago ka makakuha ng visa, kung katakot-takot pa ang gagawin ng mga immigration, whether you go to Europe, to Japan, to any part of the world na like na kailangan ng visa. Inggit na inggit. Pero sa totoo lang, kung maayos ang bansa natin, hindi sana kayo mahirapan kumuha ng visa. Maharlika, 1976 to 1980 UST ako, baha na. Sabi ni Alma Lamanilaw, ay ma'am, oh, yeah, mo, baha pa rin. So, kami dito mga nasa abroad, actually, yung mga ngayon sa online, active na active kayo. Bakit tayo nagsasama-sama dito? Kasi nga, nakita namin yung maganda dito sa ibang bansa na pwede naman palang baguhin. Pero ilan na ang dumaan na presidente. Nung panahon PRD, kahit pa paano, meron tayo nakitang pagbabago patungkol sa pulburon at sa iba pa, mga bill ni Pangulong Duterte. Bumalik na naman tayo ngayon dahil yung mga oligarchs na yan, they're not Filipino. Yung mga Zobel, they're not pure Filipino. Mga Kastila sila, di ba? Originally. O kung hindi Kastila, Inchik, Chinese, or ibang lahi, they are not Filipino, puro. Sabi ni Sarah, I've been to Thailand 3 times. Every time, naaawa ko sa bantayan natin dahil kulelat na tayo dahil sa mga kawatan. Exactly. O nga, kaunting baha, ulan agad. Ngayon, baha. Ngayon, pinag-uusapan. Actually, binabasa ko yung news. It's the same thing, ano? Okay, tingnan ko lang. Okay, wala na. Okay, binabasa ko tong news para ma-update kayo. Ito, yung sa flood control. Alam ni Marcos Jr. kung sino to. Zobel, Ayala, they're Spanish. Kastila, teka. Kastila ba is, ano? Di ba? What is Kastila in Tagalog? Kastila. Kastila, di ba, Espanyol? Oh. Damo na inggit, sabi ni R.D. Arani. Yes, they are not Filipino. They don't care about you. Ang concern lang nila, paano kayo gatasan, mag-build sila ng business dyan, paano makipagsabuatan sa mga politiko, tapos yung mga politiko supposedly, Tagalog ang Kastila, Tagalog yung Kastila, Spanish siya, okay, tama ako. Kasi sa amo na sa Ilonggo, Katsila, di ba si PRRD? Narinig ko dati si PRRD, tuwang-tuwa ako. Sabi ni PRRD, ang mga Katsila, kasi sa Bisaya, di ba, Katsila na sa atin. So anyway, wala talaga pag-asa kung hindi kayo maninindigan. So itong mga putang inang mga politiko na ito, hearing, gastos ng pera ng bayan, si Ani hearing. Pero alam pala niya na adikto sa kapatid niya at nasa likod ng lahat. Wala nang mangyayari sa inyo. Sabi ni Mia kay PRRD, may natakot ang mga drug user, crime nagless. Exactly. Spanish, Espanyol, Kastila, Katsila. O tama, di ba? Sabi ni JC. Sana mag-iingat si VP. Kay Sarah kay Mangga, sabi ni Pulawan. Nag-iingat naman siya siguro. Okay, who runs the galleon trade? Alam mo history natin ng DWL ngayon. Siguro next time pag-usapan natin yung history natin para naman mabalikan, ma-refresh yung mga utak natin. Kasama ni VP Sara ang itim na ahas, sabi ni Save by the Philippines. Kaya pala every time magsumbong ako kay Kipay Chu, sabi ni Pumpkin Diamond about corruption from government, hindi ako pinapansin ni Kipay kasi hindi naman pala siya totoong anti-corruption advocate dahil bayad sila ni Mangga. Yes! Kaya yung mga taong hindi kayo pinapansin, ako, nakikita nyo, buwis buhay. Di ba la? Retired na nga ako sa Davao City dahil kay President Duterte sa tagal namin nag-stay sa New York City, ganda ng Davao City, sabi ni Weng 21. Bomski, oo, ilungga gidi. Mga Irehes, okay? Sabi ni Lingayen. Okay, ano pa? Yan nga po ang isang dahilan kaya po namin kayo sobrang love ni Mami, sabi ni Lichen. Never po kayo humingi ng pakulay o palipad because almost lahat ng vloggers after lang po sa Did I ask you? Ako yung tao na kahit
you know, well, nung bata ako, no, kahit nagigipit, di ba? Hindi ako nagmamakaawa. Galuloy, meron na akong taning ang buhay, pahingi naman, ganyan-ganyan, kawawa naman. Kasi kinakaya ko ang buhay ko. Di ba? Alam niyo naman ang story ako, yung mga nakapaka-follow sa akin. Working student, naikwento ko sa inyo. Kausap ko yung, mga junakis ko. Kinukwento ko sa kanila. Sabi ko, you know what? Kausap na lang tayo about life. Sabi ko, alam mo, yung sa mga junakis ko, back in the day, sa University Belt, ako'y nag-aaral. Di ba? After graduation ng high school, nag-stop ako isang semester Kasi wala nga kaming pera dahil, you know, mahirap ang buhay. So, nagtrabaho ako, naging servidora, di ba? Nag-work ako sa isang Chinese restaurant actually. Well, Chinese combination. Well, it's Chinese kasi may-ari nun. Chinese Ilonggo. Actually, Total, kinuwento ko naman na to. Actually, niligawan ako nung, di ba? Gusto niyo yun? Okay, recently, napag-uusapan na naman sa family. Sir, mga kwento yung mga nakaraan. So, yung unang work ko, tawag dito, yan na, nag-stop ako isang semester kasi nga hindi namin kayang wala akong pang tuition fee. So I have to stop one semester. So nag-working student ako nag-work muna ako sa inipon ko yung sweldong yon. So hanggang the second sem nakapag-enroll ako. So nasa U-Belt. So bigla ko lang naalala yung kapatid ng boss ko. I was like 16 that time, kagagraduate lang ng high school, tapos niligawan niya ako, 27 years old. Diba? So niligawan niya ako, pero hindi naging kami. Pero ang pinaka naalala ko lang, lagi ako may 2 dosenang siopaw. Alam mo yun? Tuwing morning, shout out sa'yo, kung nasa ka na ngayon. So hindi ko na mapansinin yung pangalan ng business, kasi they're still around. They own, I think marami na silang branches. Diba? So, ang nangyari, sweet 16 ako. Graduate lang ng high school Actually, 15 15, magsi-16 ako nang graduate ka ng high school. Ano yun? Wait a minute. 16 years old. So, niligawan ako ng bonggang-bongga. Wala naman ako sa isip ko noon. Wala akong mga ganyan love. Ang focus ko, trabaho. Sige, pag-usapan natin to. Yung ganitong ibang kwento. So, ang pinaka-naalala ko lang sa kanya, kinukwento ko sa mga anakis ko, alam nyo ba? Sabi ko na ganda, ang alindog ko. So, every morning, meron ako like 2 dosenang siopaw na inuuwi sa bahay. Kasi, galing dun kasi during that time, 3 yung branch nila. Okay? Yun, mukhang katsila. Poging-pogi, bigla ko siya naalala, matangkad and everything. You know, lagi ako may supply na ganun. So, kinainggitan ako sa trabaho. Kinainggitan ako dahil, syempre, ang alindog ko at ang, you know, bata ka pa. You're like, as in, payat ako noon, nung time na yon. Diba? Ngayon, lola na ako. So, balik tayo sa istoryang working student. So, yun, nakapag-ipon ako ng pera, pero alam niyo, ako, kakambal ko na talaga ever since, kahit saan ako magpunta, marami talagang naiinggit sa akin. Hindi ko alam, minsan tinatanong ko nga sa nanay ko, even before, sabi ko, bakit ba sila naiinggit sa atin? Wala naman tayong yaman. May ganun talaga, kakambal ko na yan Wala naman tayong yaman. Wala tayong ganito, wala tayong ganyan. Sabi ng nanay ko, maganda ka kasi anak. Na alindog. O, diba? Yun na lang pinangahawakan ko. Okay. At syempre, siling sang nanay ko, gabirik-birik, abi mo baba. Gabirik-birik. Sabi ni Skyron, ma'am, bakit ako si BBM magpa-drug test? Kasi nga, magpa-positive. So, para gusto ko pag-usapan yung high school. Sige, para makapag-gym ako. Okay? Para wala na akong babasahin balita. Kasi ganun din naman. Although, ang daming balita. Okay? Kasi pumunta ako dito sa gym para mamaya may darating na yung mga kaklase ko. So yun, nung second sem, nag-enroll na ako. Doon ko nakilala yung jowa ko. Yun, you know, yung first love. First love never dies. Diba? So doon ko nakilala yung jowa ko. And, you know, ayan, kaya nagkaroon kami ng 2 junakis at 1 apo.
So, yeah, ang pinag-usapan natin, baha. Kinukwentuhan nga namin, kinukwento ko sa anak ko, alam mo anak, sabi ko dati, kami ni papa mo, yung pinaka natatandaan ko na nirentahan namin sa, kasi nagsama na kami noon eh, nag-live-in kami nung college days. Siyempre, ang lola nyo, di ba, maalindog, nakahanap ka ng partner mo na, you know, na bonggang-bongga. So, kinukwento ko lang yung buhay noon sa University Belt na I think 1,000 pesos yung maliit na kwarto sa University Belt during that time. Mas tumira ako dun sa may, alam niyo yun, Bustillos. Alam niyo yung sino taga Bustillos dito? Merong optical dyan si Dan Fernandez. Dyan sa kanto ng, sa likod yun ng Bustillos. Nakalimutan ko na, Tuazon, parang Tuazon Street. Oh, di ba? Grabe, naalala ko yun. Oh my God. Si yung Fernandez, yung Dan Fernandez, meron yan silang optical doon. Tapos doon sa kanto na yon, nandoon yung yung tinirahan naming room. Mga waray naman yung may-ari ng tindahan. Yes, Bustillos yung dalawang simbahan. Oh my God, sarap pag-usapan nung college days. So ganun pa man, balikan natin yung usaping politika, no? So during that time, binabaha na. Naglalakad kami dyan sa Espanya, you know, kaya nga ako nag-board eh. Yes, nag-boarding house ako kasi nga, every time, pagod ka sa trabaho, pagod ka sa school, pabalik-balik ka, you know, sa Espanya. So, binabaha kami hanggang Liog minsan, hanggang Tagaliog. Okay? G-Tuazon. Yes. Naku, meron pala akong kapitbahay dito. Si Marion Huweta. Yeah, G-Tuazon. Sa G-Tuazon, tumira ako dyan. Then, ang dami kong tiniran dyan, pinag-boardan ako. Dyan sa Pinoval, nag-board ako dyan, 1,000 lang noon eh, 1,500. Magkano na ang bed space ngayon, mga palangga? Taga-liig. Sa Liog means hanggang liig, hanggang dito yung mga baha noon. Eh, you know, pitit ako nung time na yun, payak. Every time na umulan, kinuwentos ako sa inyo, 3,500 na daw ngayon ang bed space. Oh my God. Noon, 800, no, actually nag-start kami 500 lang eh. Noong 90s, 500, may makuha ka pang 400 tsaka 350. Yes, sa balik-balik. Noon, 350, 400, 500, ganyan daw, 350 na. So noon, baha dyan. Andyan pa ba yung mga sa Bustillos, tapos parang may supermarket na from Bustillos, maglalakad ka doon. Doon kami bumibili ng noodles at tsaka sardinas. Dahil yan yung mga pagkain ko nung nagbe-bed space ako. Tapos doon sa mga tindahan ng mga ulam, ng mga karinderya, ang ulam noon is tigli 5 piso. 5 pesos lang, meron ka na ang ulam. Yeah, grabe, 3K na raw ngayon yung bed space. Noon kami, noong panahon namin, 90s yun, 91, 92, 93, ganyan. 350, 400, 500, yung 1,000 mo, bonggang-bongga ka na noon. Yeah, Sarko. So, ma'am, lagi kitang kasabay noon sa pagkain sa karinderya ni Aling Simang. Totoo ba? Sino si Mang? Wala akong matandaan. Amelia Building, madam. Oh, yes. So, oh my God, ang sarap balikan ang buhay ng college days. Pero, kinire-relate ko lang, how many years ago na yan? 30 plus years ago. Jackson Street. Tumira din ako dyan, Chacha. Sa Hoxton. Tumira ako dyan. Lahat ng bed space, inikot ko yan. Baha talaga dyan sa Ligarda. Yung Goldilocks doon sa Bustillos, madalas ako. Pero ngayon wala na. Tapos 500 per day, kakain ka pa, wala ka nang maipon, sabi ni Hazel Corpus. Yes. Sabi ni Bergamot, wala bang cooking show? Hindi, nag-exercise tayo ngayon. Jogging ng ina nila ngayon. From Sampaloc din ako, Mahardika. Study to National University. John Fernandez. Sa National University Palangga, meron dyang grocery. Buhay pa ba yan? Meron dyang grocery store. Na dyan kami bumibili ng mga ka-boardmate ko ng mga sardinas. Yan lang naman binibili namin. You know, sardinas, mga noodles. Yeah. Walking naman ngayon. Yeah, kasi ayoko kumain. Maharlika, I really admire you. You're a strong woman. Parang meron tayong common denominator, sabi ni Joshua Shang. So, yun, nung college. Yun nga. Siyempre, maaga din, maalindog ang lola mo. Hindi naman ako maaga actually na the jaundice. 22 years old, no, 21. So that's still good, di ba? So, 21, so syempre, kayod-kayod. Libre na tubig, libre na daw yung kuryente. Oh, libre na yon, yung 300, 400. Uy, oro funerario, naalala ko yan.
Sa balik-balik si Chacha. Oh my God. Yeah. So, yeah. That was back in the day. So, from si Yumi Santiago, kanina nagkukwento siya, no? Na gusto niya mag-abogado. Kaso wala silang pera, naiyak pa nga siya. Nakakaiyak talaga kung balikan mo yung buhay. Kasi ako like, first course ko is communication. Kala ko rin, gusto ko mag-abogado, kaso lang wala kaming pera. Ang hirap na ng buhay, working student ako. Tapos hanggang sa, nagkaanak na, nagbago na yung buhay. Yun nga, kanina kinukwento ko, tinatanong nyo, nag-med rep, sales rep, hanggang sa nag-abroad yung jowars ko, pumunta ng Dubai. So, I realized, sabi ko, maybe I have to go back to school, kaya nag-nursing ako. Then, dapat, sa Dubai kami, dapat doon ako sa Dubai magtatrabaho. Kaso lang, pinalad tayo sa Amerika, kaya dito nang alindog ko ngayon. So, pang-Amerika talaga ako. Right? Ganun talaga ang beauty natin. So, yun yung kwento, no? Kasi may nagtanong pala kanina kung ano ang mga ginawa ko. So, lahat, okay. Nung college days ako, first year, habang nagtatrabaho, nagtitinda ako ng yema, nagtitinda ako ng kung ano-ano, sandwich sa botany class namin. Alam yan ng mga classmate ko. Sa botany class namin, kasi I think 3 hours kami doon. Tapos parang first subject yon. Tapos nasa 3rd floor yata kami o 4th floor sa building. Para hindi na bumaba yung mga klase ko, binibentahan ko sila mga sandwich and everything. Kumikita din ako noon 200, 300 pesos. So, pandagdag yun. Di ba kinuwento ko sa inyo yun, John Fernandez? Yung nagbo-board ako sa Sampaloc, nagtitinda yung kapitbahay yung pinagbo-boardan ko ng yema, piso isa. So, ang ginagawa ko, kinukumpra ko yun. Alam mo yung kumpra? What is kumpra in Tagalog? Gina-wholesale, inuubos ko. Ngayon, inuubos ko paninda, tapos babalot ko siya sa lalagyan ng yelo. Lalagyan ko ng 8 peraso, 10 pesos. So, may tubo ako 2 piso. Yeah. Ngayon, UE. Yeah, so ngayon, mga palangga, yun, yung pinagkikitaan ko. Tapos sabi ko sa inyo, kahit saan may kakompetensya. Siyang classmate ko, alam niya kumikita yung mga paninda ko nung first year college ko. Nagtinda rin siya. Healthy competition, di ba? Nagtinda din siya. So, mga ganon chika. So, yun. So, I have to be proud of myself, darling. Kasi, yung pinang-aral ko, hindi galing sa pandorobo, pang nakaw sa bayan. Then, habang habang nag-aaral, syempre, dami talagang challenges. 20, ano ba naman? 20, 17, 18, 19, 20. No. Na-jaundice ako, kasi nag-stop ako nasa 4th year college ako. Yun nga, nung na-jaundice. Tuloy pa rin ang buhay. Shit! Ang buhay ko, gigising ako na maaga. Mga alas 4, gising na ako kasi ready ko na yung paninda ko sa mga classmate ko. Kasi kailangan i-prepare ko yun eh. Ang pasok ko, first class ko, 7 eh. Di ba ganun sa atin? 4, 5. Tapos sa jaundice ka, my God, ang hirap. Tapos sa paglabas mo sa school, I think ang class ko, mga alas 2, papasok na naman ako sa trabaho. Yeah, I heard your story before. Kaya napahanga ako. Di ba, Ma'am Iloy ba? Hindi naman nagbabago yung storya natin, di ba? It's the same thing. So yun yung chika. Kaya wala tayong ninakaw. Jojo, regalado. Uy, mga regalado. Pontevedra copies. Palangga. Kasimanwa. Yes. So, yun yung chika. Kaya, ang pinaglalaban natin dito, kaya ganito ako, kasi nakita ko yung, yung pang-aapi sa atin ng gobyerno. Hindi man ako umasa sa gobyerno eh. Nung nagbalik ako sa school, sa College of Nursing, yung mga classmate ko, kumbaga, they're okay na. Kasi second courser na kami. May engineer, may doctor pa ako mga kaklase, lahat. Kasi gusto nilang mag-America. That's Gloria Macapagal time, no? Lahat ng sentimiento namin,
Pag tinatanong kami, bakit kayo gusto mag-nurse? Bakit gusto nyo mag-aral? Kasi ang hirap sa Pilipinas, ayaw namin lumaki ang aming mga anak na ganito, ganitong klaseng gobyerno. Narinig ko na yan nung nag-aaral ako. Pero hindi lahat ng kaklase ko ay pinalad ng mga ibang bansa. Right? So yun yung kwento. So, narinig ko na yan na pag nag-uusap kami, wala nang pag-asa Pilipinas kasi lahat kawatan. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Nakita ninyo, mga palangga? So, dito ako nanggagaling. Eh, how much more? Eh, hindi, buti sana kung kasing lakas nyo ang loob ko. Diba? Even before na ako'y nagtatrabaho, pagdating ko sa, alam nyo, kinuwento ko na to, Eloy, maalam mo to eh. Paggaling ko ng trabaho, pagdating ko sa naka-lose daw ako ng 27 calories. At least 27 calories lang. Di ba? 27 calories lang. Anyway, kasi nga, at least may na-burn ako. Parang ang ganda pag-kuspisya ka nitong buhay-buhay na ito, no? Okay? Ngayon, palangga, dali lang, ang gulo-gulo nitong na to, natanggal na. Ayan na, katoy nakikita kayo kung nasan kayo. Right? Oh, teka. Wait. Save your workout. I don't have an account. No, hindi ako mag-a-account. Ba't ba ako pinag-a-account? Ayoko mag-account. Mag-exercise lang ako. Hindi ako mag-open ng account dito. Lobat na daw ako. Okay, aray ko. Right? Teka, isin natin. So yun, chika. Kaya nakakaawa kayo. Buti sana kung kasing diskarte niyo ako nung bata ako. After ko magtrabaho, alam nyo, after ko sa sales, kasi maaga ako pag natapos ko na, pag nakabenta na ako ng bongga-bongga. Pag uwi ko, mga alas 3, di ba? Alas 3 ng hapon, yung mga labasan ng mga nag-opisina. Nagtitinda pa kami doon sa labas ng bahay namin. Fishball, squidball, kikiam, hotdog, balot, at kung ano-ano. Para makasurvive. Yun, palangga. Yes. Agnes, yes. Ayan, sabi dito, kung hindi nabudol si Bangag at may continuity and good governance ni PRD, may pag-asa na sana ang Pilipinas. Kaya nga, dito rin sa Pontevedra, nang wala na si Mayor Steve Contreras. Grabe man ang kurakot diri sa Pontevedra. Jojo Segarra, kilala mo si Steve? Oo, doktor yan. Relative ko yan sila palangga. But we're not that really yung close type, relative. Yeah. Mabait yan si Dr. Ivan. Si Uncle Ivan Contreras. Buot na sa. 'Di ba? Buot na sa. Okay? Miss Liz Vergara, talaga naman po naiiba po si Ma'am Palangga. Salamat. Ayan. So, kayo naman parang si PRD lang naman may kakayahang mag-good governance. Ayan. So, sabi ni Nat, yes, ang mga Contreras da. But we don't talk kasi, hindi na kami nagkita eh. Pero yung mga auntie ko, nakakachika sila kasi nasa Maynila na ako eh. 1987, nasa Maynila na ako. So, the last time na nagpuli ko dugay-dugay na. Anyway, mas mamahalin ka ng mga tao palangga ngayon na alam namin kung saan ang galing, kung bakit ganun ang pagka-concern mo sa bayan natin dahil sa hirap na pinagdaanan mo, sabi ni Eden Barat. Minsan nakakaiyak, pero nakakaiyak yung buhay. Pero I'm not here para mag-iyak kasi nakaiyak-iyak na rin naman ako dati. Pero alam nyo, pag binabalakan ko nga yung buhay ko nung aking college days, it's not easy kasi lahat ng mga, pagtitinda-tinda ginawa ko yan. Di ba sinabi ko nga sa inyo, kahit na, kinuwento ko na rin na nagkaroon kami ng grocery store, 3 years kami na grocery store before mag-Dubai yung aking palangga, na hindi ko nakita yung mall, yung mga kaibigan ko, wala akong night out, yung mga kuko, puro uling. Kasi lahat binabalot yung uling, mantika lahat, ganyan-ganyan, di ba? Binabalot yung piso-piso, 5 piso sa palengke. Ganon. Tapos wala pa rin hindi naman sa walang asenso, pero break even lang kasi nasa private school yung mga anak namin. So, we're still good. Bermejo. Naka-Bermejo. Mga friends akong Bermejo, mga mabuot na sila.
So, 3 years. That was before Dubai and before nursing. So, yung mga kuko ko, mga palangga, punong-puno yan. Kasi syempre nagbabalot ka ng uling. Natural, ang dumi ng kuko mo. Hindi ko nakikita yung mall. Wala akong time mag-hangout. Kasi nga, you know, like, wala kang day off. 24, hindi naman 24/7. You have to take care lahat. Ako nag-aangkat ng mga paninda and everything. So, but God is good. Super good, mga palangga. God is good. Kaya tingnan ang mga kalindog ko. Halata bang nagbalot ng uling nung kabataan? Halata bang nagbalot ako ng uling? Di naman, di ba? Ay, nako. Okay. Okay, si Rosana Del Rosario. Mas may integrity ka palangga. Tsaka wisdom na build mo. Okay, thank you palangga. Over the years. So, I love you talaga palangga, sabi ni Eden. Yes. Kaya pag niyaya ako ng mga kaibigan ko gigimik, hindi talaga ako makagimik. Sabi ko, pumunta kayo dito sa tindahan, turuan niyo ako magbalot ng uling. Yeah, totoo, shout out kay yung friend ko sa Australia, kay Maricel, alam niya yan. Yan, my friend ko, niyayaya niya ako, sabi niya, Tol, tara, gumimik tayo, ganito, ganyan. Sabi ko, paano ako gigimik? I have to make money. Sabi ko, pumunta ka dito tayo mag-iinuman sa tindahan, tulungan mo ako magbalot ng uling. Pero what I mean, those were the days. Ayan. Sabi ni Eloy Macor, sa'yo ko naramdaman yung encouragement. Gusto mo kami mag-grow at matuto sa buhay. Huwag magstay lang sa ganong life. Thanks po. Yeah. Kasi, you know, kailangan talaga maging malakas ang loob ninyo sa lahat ng bagay. When it comes to sa future. Kasi nga, alam niyo kung hindi siguro naging madiskarte, kasi lagi naman sinasabi ng nanay ko madiskarte daw talaga ako. Diba? Kahit anong, you know, kahit nung high school ako, ano mga binibenta ko, mga papel, di ba? Naranasan niyo ba yan? Di ba? Nagpapabunot para magkumita ng pera. Ang dami kong mga kalokohan nung high school ako eh. Di ba? Bibili ako ng chocolate, hati-hatiin ko. Yung surgs, bibenta ko sa classmate ko, makatubo lang ako ng piso, 2 piso. You know, yung mga panahon na yon. Okay, sabi ni Maxi Vlog, di nga halata. Ngayon ko lang alam, last year pa lang kasi ako nakasubscribe sa'yo. Yes. Laban na tayo palangga, always watching from Abu Dhabi, sabi ni Annalisa Benson. Yeah, kasi may nagtanong kanina, alam mo naman pagtungkol sa buhay, gusto ko yan eh. Masarap yan pag umiinom tayo ng kape actually. Pero nag-uusapan natin yung mga buhay-buhay. Then, pero bakit di pa ako mayaman? Bakit kaya? Well, I'm giving my money away. So that's the problem with me. Teka lang tatali ko lang tong sintas ko. O, di ba? Ngayon nakakabili na ako ng sapatos, palangga na maganda. O, di ba? O, dati, nung ito, Moschino yan palangga. Pagyabang ko lang Pero matagal na to, sale ko lang nabili. Bakit katali ko sana? Hindi ko pinagyayabang to. Kasi nung high school ako, yung sapatos ko, lagi na lang pag umuulan, tumatawa. Umahalakak yung tig 40 pesos sa palengke. Yeah, tapos ginalanag na mo. Alam mo yon? Yun ang lanag. Yung paa mo pag laging basa ng ulan, ano tawag dyan sa Tagalog? Nagkakasugat-sugat. What is lanag? Alipunga. Di ba? Parang inaalipunga ka na. Okay, tingnan natin. Tapos, ang nakakatawa pa, uy, ba't naging ganyan yung sa ano ko? Sabi niya dito, community moderations, change your setting. Okay, so, tapos every time na paltos, nagpapaltos. Kasi minsan yung sapatos, not lanag, no, iba pala yung alipunga. Nagpapaltos yan. Yeah. I think that's the word. Yung pagpapaltos yung sapatos mo kasi lumalabas na eh. Tapos, ang gagawin ko, bibili ako ng agoha. Yun ang agoha. Malaking agoha. Malaking dagom. What is dagom? What is, karayom. Ayan. So, malaking karayom. Tatahian ko ng bonggang-bongga yan. Tapos, mga 3 days, okay. Tapos, tatawa na naman. Tatawa na naman yung aking sapatos. Yung mga ganon. Kaya buwisit ako sa baha. Alam mo kung bakit? Teka, lipat tayo. Kasi, Magano tayo, puro na lang ako lakad. Kasi mga palangga, yun nga, yung sapatos ko,
Okay, dito tayo. Mag-ano naman tayo dito, mag-exercise. Okay, dito. Yan na ba? Ba't ganito? Ay, ayaw tumayo. Walang tatayuan. Nakakaloka. Tatuloy yung tamulmul ko dyan. Okay, dito na lang tayo. Ayaw tumayo eh. Dito lang pala siya pwede dito lang pala siya mag-stable. Yeah. Dagum. Pangkulang sa mga bangag. Sabi ni Romantic Moon. Kanina maluluha ako parang MMK ngayon comedy. Tawa naman ako, sabi ni Eden. Oo, huwag tayo iyak. Bantex, Nikon. Yung sa tsinelas, Nikon lang. Pag naka-Nikon ka nun, social ka na, di ba? Ako, madam, rugby. Ayun, rugby din ako. Yung pandikit, pero ako tinatahi ko eh. Yung Agoha, malaking karayom yun. Yes. Cathy Rose, katuwa na lang yung life before sa Philippines. Salamat sa chance na nakalabas tayo sa Pilipinas. Yeah. Pero sana uunlad na rin ang Pilipinas, sabi ni Katie Rose Hill. Exactly. Tinkerbell, colorful ang life talaga ni Palangga. You will admire. O gusto niyo ba love life? Nakwento ko na yan eh. Oo, well, syempre, alindog ko, diba? Alam niyo naman ang alindog ko, ang love life. Sa ano na yan, second episode na natin yan, you know? Ang second episode. Janice Saunders, nakarelate ka sa imuhang story, ma'am. Laking mahirap din, taga-Bukid, bago nakapunta sa Amerika. Yes, oo. Para man sa si lola ko taga-Bukid. Naranasan ko mamuhay sa Bukid. Baka nakapunta sa Australia pala, working student para makatapos. Kaya nga tayo lumalakas, Janice, eh. Kasi lumaban tayo sa buhay. Hindi tayo katulad ng iba, yung mga nangungurakot, yung mga anak nila, pinalaki nila, ba't ganyan, lighting ko. Pinalaki nila sa pagnanakaw, ng these vloggers now, na supposedly katuwang natin para ipaglaban ng tama, tumatanggap sila, uy, ba't ganyan? Ba't lumaki ako? What the heck? Bakit ako lumaki Palangga? Ha? Ba't ganyan ako? Oh, wow. Ba't ako lumaki? Hindi ko alam ba't ako lumaki. Ano yan? Wow, ayan. Na-zoom. Si Amy, dumanas ba ng hirap yan? Sabi ni Russell Theory. Siyempre hindi. Dumanas sa pagnanakaw. Sabi ni Beverly, makarelate din ako sa imo life experience now while listening to yours. Just smile. Yeah. Tapos, pero ang pinakamakulay ko talaga is college days. Ang makulay ko. Kasi nung high school ako, binubuli ako ng mga, well, hindi pa usong word na bully noon. Kasi nga matigas ang malambing ako. Di ba tayo, mga Ilonggo, inaaway tayo. Diba, inaaway tayo ng mga walang hiya kasi it's either matigas yung dila natin o mali yung pronunciation natin. Kaya nung first year ako, talagang walang humpay ako nakikipagsuntukan sa mga Manilenyong nang bubuli. Continue to love life daw, sabi ni Beautiful Life. Well, love life. Sabihin ko ba, nung ka-high school ako? Sige, sabihin ko, kinuwento ko naman to sa mga anak ko, so okay lang. So, third year, high school, may nagkagusto sa akin. Guwapo siya in fairness. Okay? So, nag-date kami sa park na malapit sa school. Di ba nung unang panahon, naghawak lang kayo ng kamay, parang nasa heaven ka na? So, nag-date kami sa park, kasama yung mga classmate namin, holding hands. Holding hands ba? Parang marami kami, parang nag-touch na yung kamay namin ng ganun. Tapos yung house nila, medyo may kaya yun yung lalaking yun. Kumbaga nung time na yun, mayaman na siya para sa akin. Nung time na yun. Di nakita kami ng nanay niya. Di tapos na kaagad, hindi pa man lang kami, tapos na ang relasyon. Ganun lang high school, hawak kamay, masaya ka na. Pero college, during working days, ay nako, umaatikabong. Marami talagang, mahaba talaga ang hair ng lola niyo at nagsusuntukan sila sa alindog ko. Sabi ni Jay on the go, ano experience sa buhay? Can we talk about your life naman Palangga para hindi naman buhay ko? Yung tatay ko, sinabihan ako na magbakasyon sa Pinas. Sabi ko, uwi na lang ako sa Pinas kapag hindi na si BBM ang presidente. Sabi ni Jay on the go. Yep. Almost the same tayo Palangga. Ang kaibahan lang, hindi pa rin nakaahon sa buhay. Hanggang ngayon, kayod pa rin at nandito pa rin sa Pilipinas lumalaban. Sabi ni
Maria Olele. Ilang taon ka na palangga? Huwag ka sumuko palangga. Yeah, can I give you an advice? Ano bang ginagawa mo ngayon? Marie Olele. Ibigay mo saan? Ano yung work mo? Maybe I can give you advice. Okay? Sabi ni what WTF, ano po masasabi niyo sa humba? Well, let's talk about humba. Ayon sa dahig, palangga, cheap kasi. Cheap kasi. Pinicturean nila si Spokes Harry na kumakain. Tapos pinost nila na sinasabi nila na, I think, ano sabi dito? Andito yata. Sinend sa akin. Sige. Total yung, tapos naman tayo sa masinsina nating topic, no? Ang sabi dito, ano? Ang sabi dito, mga palangga, ay ito raw. Ano yung humba na yun? So pinost ng mga demonyo doon. Sabi niya, buti nag-enjoy ng humba sa birthday. We forgive the red tagging and the hostile treatment towards Alvin. Tapos sinasabi daw, yun nga, nag-enjoy daw sa humba si Harry Roque, si sa attorney. Unang-una, hindi po, walang dinalang pagkain yung birthday, evil. Okay? Yung nag-birthday, wala naman siya dilang pagkain. Kasi sa dahig, mga kababayan, ang mga kababayan natin kasi, very generous sila. So, nagdadala sila ng mga pagkain, nagluluto sila. So, lahat yun welcome. Kahit pumunta kayo doon, pero ngayon nakakatakot na kumain doon kasi baka mapicturean kayo at sasabihin patay gutom kayo. So, pinicturean nila, binaboy nila si Spokes Harry. Yung mga pagkain na yun, hindi naman sa kanila. Kasi kung may video ko napanood, nasabi nga ni doon, ni Mami Nits, kilala, Mami Nits ba yun? Masaya nagluluto doon. Kasi binabayaran nila din yun nagluluto. O kanyari ako, magpaluto ako ng dinuguan, magpaluto ako ng adobo. So, dadalhin doon sa park. So, kaya nga nung nakita ng isang kasama natin doon sa dahig na binababoy nila si Harry, in-approach itong birthday evil na to, na manganatics, na hindi naman talaga totoong para sa Pangulong Duterte at para sa bayan, for the views, at para kay Mangga. Diba? Dahil yun yung nagsabi sa amin ni Harry na huwag kami magmangga-mangga. So, may nagsalita na, ganito, ganyan, binababoy si Harry, ganyan-ganyan. Kaya nga din si Harry doon, nagsalita na, dito kay, kay evil birthday boy, na you have to make a stand for, kung para ka ba sa tama or what. So, in-issue nila yung humba. Ma'am, gwapa yan ang favorite ng mga Zumba dancer, humba. Zumba, di ba? So, wala pong issue sa pagkain. Sila ang gumawa ng issue. Ganon sila ka-cheap. Para silang mga taga-pusali. Na-experience ko yun. May kape doon. Binibigyan pa ako, ma'am. Magkape kayo, Miss Maharlika. May mga biko. Di ba ang daming inaabot sa akin. Binlag ko yun. May nag-abot sa akin na biko. Mayroon pa nga doon nung una-una yung birthday ni PRRD. Kung natandaan niyo yung vlog ko. Nakalimutan ko lang si Madam. Kasi di ba ang sabi, favorite ni Pangulong Duterte, paksiw. Hindi naman pwedeng ipasok doon sa loob ng ICC. So binigay sa akin yung paksiw. Binlag ko yun. So, dami talaga nagbibigay ng pagkain. Pero ngayon, nakakatakot na kumain ngayon sa Duterte Street. Kasi baka mamaya, pipicturan ka at sasabihin, lumamon ka, patay gutom ka, mga ganyan-ganyan. Ganon sila ka-cheap. Para lang may pag-usapan, sabi ni Imagda, yun ba tayo mga Pilipino? Ako nga dito, alam mo yung kapitbahay namin. Okay? Kasi hindi kami nagkikita. Dahil alam mo dito sa Amerika, hindi kayo nagkikitaan. So, minsan tinatawag ko siya, nagre-repair siya ng aming mga, kasi repair, handyman siya Siya nagre-repair ng aming mga lababo, kung may sira, So, hindi kami nagkikita siguro isang taon dahil syempre busy din sila. So, that was last month. So, bumili ako ng Jollibee, di ba? Tapos, binili ako siya ng chicken, burger, kasi yun ang Amerikano Hindi naman sila kumakain ng, siguro spaghetti, it's okay. So, binili lang ko, inabot ko doon sa anak niya actually yung nakatanggap. So, nag-text, oy, thank you Claire, ganyan, So, tayo mga Pilipino, mapagbigay tayo. Ako nga, nagluluto pa nga ako dito, wala na akong time dito yung, kunyari, yung mga pagsinipag ako, nagluluto ako, binibigay ko sa mga homeless. How much more? Nakapwa mo Pilipino, and that's Harry. Binaboy nila si Harry, mga kababayan.
Pero hindi naman naapektuhan si Spoke Sari. Nakita nyo, nag-camping, nagliliwaliw. So yun doon nagamit nila. So they are not, they are not for PRRD or para sa bayan. Ang ginawa nila pang bababoy sa mga taong lumalaban sa mga Marcos Jr. Potluck yun. Sila kasi iba yung pot na sinishare nila, kaya they hate real PRRD supporters, sabi ni Hazel Corpus. Sabi ni Arthur Babacanozado, Mamarlica, tell Attorney Harry na iwasan na yung mga ganong klaseng Pinoy. Binabastos nila si Attorney Harry Roque, isang edukadong tao na mataas ang pinag-aralan, may yan. Tama ka nga. Well, I hope, kasi sinabihan ko na rin si Spokes. Sabi ko, Spokes, hindi mo naman kailangan entertainin ng mga tao dyan na pumupunta sa Duterte Street. Kasi, yung mga tao dyan, mga NPA, mag-ingat ka kasi delikado rin ang buhay ni Spokes. Ang sabi ni Spokes sa akin, Maharlika, kawawa naman yung mga dumadayo. Hindi naman ako pumupunta doon para sa mga, mga NPA or yung mga mangga. Pumupunta ako doon para sa mga Pilipino na nanggagaling sa iba't ibang bansa. Sabi niya, kung kunyari, wala sila, sabi ni Spokes, di ba, pag wala sila Inday, wala sila Basde, sabi ni Spokes, ako, pagtiyagaan nila ako. Parang ganon. Kaya nakakatuwa si Spoke, sabi nga, sinabihan ko na siya sa Spoke, sabi ko na gano'n sa kanya, too much for you. Sabi niya, okay lang, exercise ko na lang din yun. Nagbabike siya, naglalakad siya. So si Attorney Harry, wala siyang bad blood or bad intention dito sa mga taong ito. Pero binababoy siya. Imagine mo, pagkain lang, bababuyin mo yung kapwa mo Pilipino. Anong klase kang Pilipino? Is that really being a Filipino? Nababuyin mo yung mga ganyan? Gagawan mo ng kwento at sila magkakakampi-kampi na. That's very alpot. Yan ang ginagawa ng mga alpot. Sanay sila sa kanto na nag-aalputan. Diba? Yeah, sabi ni Emmanuel Gonzaga, ginawa nilang content. Ayun na nga palangga. Yeah, itong sabi ni Deris Jen, Chipmunk ang nagdala ng lagim. Sila talaga. Kasi wala akong kaaway sa dahig. Until na pinag-ayos namin sila. Di ba? Pinag-ayos namin sila. Ang ending, kami pa ngayon ni Harry ang masama. But wala tayong magagawa kasi they are NPA aligned and IME aligned. Kaya gusto nilang sirain ang tunay na nagmamahal sa bayan at kay Pangulong Duterte. Tawa nga ako ng tawa sa vlog mo kagabi. Yung as attorney, if kumain siya, sagot niya konti. Ulitin ko ulit, Kathleen Balingit, totoo. Di ba, may ano pa tayo the other day. Tinawagan ko nga, nag-usap kami ni Harry. Suppose ano ba yung tungkol sa humba na yan? Ganyan-ganyan. Sabi ko, sabi ko, kumain ka ba? Sabi ko gano'n sa kanya. Kasi pinagtatawa na lang namin. Sabi nga niya, yung una spaghetti daw yung kinain niya. Pero nakita niya yung huba. Konti lang naman, sabi ni Spock. Oo, konti lang. Kumain ka pala, ganyan. Sabi niya, naglokohan na lang kami, right, Kathleen, naalala mo? Sabi niya, kumain ka ba ng humba? Oo, konti lang. So, it's so cheap. It's so cheap. Umalis na ba dapat ang mga DDS dyan dahil na-infiltrate na delikado na mga DDS dyan? Huwag na kumain sa handa dun sa dahig. Mamaya may lason. Pero ako talaga hindi iwasan kong kumain doon. Malapit na ako malubat. Iniiwasan ko talaga kumain doon. Kasi, hindi mo alam, baka gurgurin ka or what. Ako, more pag pumupunta ako doon, kape lang talaga yung tinitira ko. Kape. Kasi may liga ako sa kape. Minsan, tumitikim-tikim lang ako. Dati may nagbigay ng ice cream na safe naman siya. Right. Adik lang talaga sila. Adik lang sa lapang si Attorney Ro. Di totoo naman yan. Talaga kami mahilig kumain. Kami ni Harry. At saka alam nyo si Harry, balikan nyo yung video ni Harry. Nagdala siya ng goto doon. Kumain naman si Chipmunk. May ginawa ba si Harry? Kasi si Harry magluluto para sa lahat. Imagine mo, alam mo, nakita ko si Harry kung paano siya magluto. Para sa lahat. Tapos siya na yung kumain. Ginawa nila ng issue. That's very, kababuyan talaga. Ang mga nakatira sa ibang bansa, alam namin ang culture dito sa labas, kaya kanya-kanya nagdala every time may birthday, sabi ni Janice Saunders. Totoo yun. Kami kasi dito sa ibang bansa, hindi katulad, di ba, sa Pilipinas. Pag birthday ni barangay captain, lahat lumuluso buong barangay. Okay? O kaya nakikikain tayo kasi hindi siguro kasi kulang tayo sa pera. Kaya pag may birthday, wala tayong pera, makikikain lang tayo. Kasi naranasan ko rin naman yan. Pag birthday ng kaibigan mo,
Pero syempre, pag noon naman kasi, never naman ako nawala ng pera, ng kahirapan, nung ako'y nagtatrabaho na. So pag pumunta ako sa friend ko, meron akong cake or bread or anything. Nakaugalian ko na yan sa Pilipinas. Pero dito kasi, sa Amerika o sa Japan or wherever, sa Europa, kanya-kanya kami. Sa Pilipinas lang naman yung may magbe-birthday, buong barangay pupunta. At saka lagi pag pumupunta ka sa bahay, meron kang dala. Kasi you can afford to buy food. Ganun lang yun. Sa atin kasi maintindihan mo na birthday ng kamag-anak mo, wala ka talagang pera, wala ka may bibigay, makikikain ka na lang. That's the reality. Pero sa ibang bansa, iba. Di ba, magsasharon ka pa, sabi ni Beautiful Life. That's true. Dito din naman, nagbabalot din naman kami pag sobra-sobra. Kaya yung anak ko. Okay, galing kami kanina actually sa baby shower. Was it baby shower? Yeah, baby shower. Aba, pinadala sa kanya yung isang tray na pasta. Sabi ko, ba't mo naman dinali pagkadami-dami? Sabi niya, ipadala. So, iniisip ko, sabi ko, pamigay ko to sa homeless or baka, initin ko na lang siguro kasi fresh pa naman. Kasi isang tray. Hindi na nga ako kumakain ng marami din. Tsaka hindi ako mahilig sa pasta. Sa pansit bihon lang ako mahilig. So, hindi ako mahilig sa spaghetti, hindi ako mahilig sa any kind of pasta. Paminsan-minsan lang. Ako, pag maraming pagkain, nagsasharon ako, sabi ni Beauty pala, ako din naman, mga palangga. Hope sabi ni Boy Sogbuanon, I'm from California, hope magkita tayo. Oo naman palangga, magkita-kits tayo. Wow, ilang minutes na tayo? 87 minutes, ang dami ko nang dinaldal. Yung lechon na kasing payat mo na, binabantayan mo daw, sabi ng vloggers ni Amy Marcos. Sabi ni Russell Theory, ay oo, nalala yung lechon, ginawan din nila ako ng issue. Di ba? Binabantayan ko rin yung lechon. Nakita niyo naman sa video, sabi ko, hi, yung lechon, kasi malnourished, di ba, nakita? So talagang ever since gumagawa sila ng issue. Anyway, I think, mga palangga, I have to say good night, kasi it's 6:31 a.m.